Ilang araw nang hindi gumagaling ang lagnat ni Arlan. Sa umaga, parang bumababa ang temperatura niya. Pero sa gabi, muli siyang sinusumpong ng napakataas na lagnat. Palaging ganoon. Bukod dito ay naninilaw rin ang kanyang paningin. Mapait ang panlasa at tinutubuan ng maliliit na allergy sa balat. At nang sinubukan niyang ipa-check up sa isang malaking klinik, doon na pag-alaman na may dengue na pala siya at kailangan daw niyang ma-confine. Matapos siyang paihiin ng doktor, nalaman agad nito na may dengue nga raw siya at bumababa na ang platelet count niya. Nataranta tuloy silang lahat. Napaiyak pa ang nanay niya nang ibalita ng ama na kailangan daw siyang dalhin sa ospital. Hindi sila nakapaghanda kaya nagkagulo pa sa bahay nila pag-uwi. Kung saan-saan din sila nangutang ng pera para may maipanggamot sa kanya. Buti na lang ay nakahanap sila ng medyo murang ospital na marami ding dengue patients. Kaya doon na muna siya ipinasok. Nalungkot tuloy si Arlan. Ang dami pa naman niyang plano sa paparating na Pasko. Pero dahil sa nangyari sa kanya, mukhang dito pa sila sasalubungin ngayon ng Pasko sa loob ng ospital. 2 araw na lang bago ang Pasko, kung kailan may pera na siyang naipon at handa na ring gumala kasama ang mga barkada. Saka naman siya nagkasakit ng ganito. First time niyang madengge, kaya hindi niya maiwasang kabahan. Bago pa man siya dapuan nito, nauna nang nadengge ang ilan sa mga kapitbahay nila. Bigla itong nauso sa kanila ngayon. Marami ang nauospital dahil sa dengue at hindi niya akalaing isa pa siya sa matsetsempuhan. Sa unang araw nila roon ay sobrang sama ng pakiramdam niya. Buti na lang kinabukasan ay unti-unti na rin itong nawala matapos niyang makainom ng gamot. Tuwing madaling araw ay tinuturukan din siya ng injection para kuhanan ng dugo. Doon malalaman ang resulta ng platelet count niya na ayon sa doktor ay patuloy daw na bumababa. Naging maayos naman ang daloy ng lahat. Medyo hindi lang niya maiwasang mailang kapag ini-injection siya tuwing umaga dahil takot talaga siya sa karayom. Buti na lang mabait yung nurse na gumagawa nito sa kanya at laging siya nitong kino-comfort. Dahil doon, nakilala na rin niya ang nurse na ito. Nurse Joy ang pangalang ipinakilala nito sa kanya. Lagi ring gumagaan ang loob niya kapag ito ang nagpapalit ng kanyang swero. Pansin niya na ganoon din ito kabait at kaalaga sa iba pa nitong mga pasyente. Basta kapag may kailangan ka, tawag mo lang ako ha. Sabi sa kanya ni Nurse Joy sa malumanay na tinig. Lalong gumaan ang pakiramdam niya rito na nakatulong din para mabawasan kahit papaano ang takot niya dahil sa sakit. Sa ikatlong araw naman, mas bumaba pa lalo ang kanyang platelet kahit maayos na ang pakiramdam niya. Ayon naman sa doktor, normal lang daw ito. Expected na raw talaga ang pagbaba ng kanyang platelet dahil wala na siyang lagnat. Sinunod lang nila ang lahat ng payo ng doktor at pinayuhan din siyang lumabas at maglakad-lakad sa pasilyo para madali niya raw mabawi ang lakas niya. Kaya tuwing matatapos siyang kumain, lagi siyang pinapalakad ng kanyang ama sa pasilyo para bumaba ang kanyang kinain at para malibang na rin. Isang gabi nga, naisipan niyang maglakad mag-isa habang bitbit ang dextrose niya na nakasabit sa hawakan. Ang tatay naman niya ay umihilang saglit. Habang naglalakad sa pasilyo, napadaan siya sa isang bahagi na madilim. Nagulat siya dahil may isang tao na nakaupo doon kahit sobrang dilim. Wala sana siyang balak pansinin ito, pero kung kailan paalis na siya ay bigla siya nitong tinawag.
Nahiya naman siyang umalis kaya sinagot na rin niya ito. Hi. Bati niya sa lalaki na sa tansya niya ay kasing edad lang niya. Anong pangalan mo? Tanong ng lalaki sa matamlay na tinig. Arlan. Ikaw ba? Ako nga pala si Joseph. Ah, pasyente ka rin ba rito? Kasi parang pareho pala tayo ng suot na damit. Oo. Ano palang sakit mo? Dengue. Dengue? Pareho pala tayo. Bakit hindi kita nakikita sa ward namin? Nasa kabila ako. Ah, ganun ba? Biglang humarap sa kanya ang lalaki. Nasilayan niya ang maamo nitong muka. Pwede ka bang makausap sandali? Ah, ako? Sige, walang problema. Kahit nahihiya ay lumapit na rin siya rito. Mukhang may pinagdadaanan ng lalaki at gusto nang makakausap. Sinakyan na lamang niya ito para kahit papaano mabawasan ang lungkot nito. Ilang araw ka na pala dito? Tanong ni Arlan sa lalaki. Kahapon pa lang. Ganoon ba? Nauna pala ako ng ilang araw sa'yo. Kumusta naman ang pakiramdam mo? Malungkot. Bakit naman? Wala akong kasama rito. Ano? Wala kang kasama sino ang nagdala sa'yo rito sa ospital? Mag-isa lang akong nagpagamot dito. Ganon? Nasaan ba ang pamilya mo? O mga kakilala na pwedeng sumama sa'yo? Wala akong pamilya o mga kakilala. Napatango na lang si Arlan. Mukhang mabigat nga ang pinagdadaanan ng lalaki. Hindi na niya alam kung paano ito kakausapin. Pasensya na. Hindi ko alam na mag-isa ka lang pala dito. Pero kung sakaling nalulungkot ka, pwede mo naman akong tawagin sa kabilang ward. Nandoon lang ako. Sasamahan kita anytime. Biglang napalingon si Joseph sa kanya. Sasamahan mo ko? Oo naman, para may kausap ka at hindi ka nalulungkot dito. Tama ka. Sobrang lungkot nga sa mundo ko. Sigurado ka bang nais mo kong samahan? Siyempre naman. Kung wala kang kakilala, pwede mo akong gawing kakilala o kaibigan mo para may kasama ka na rito. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ng lalaki. Kung ganoon, maraming salamat. Salamat dahil pagkaraan ng maraming panahon, nakatagpo ako ulit ng tao na gusto akong samahan. Siyempre naman, kaya mula ngayon tropa na tayo. Kung may kailangan ka, lapitan mo lang ako sa ward namin ha. Salamat Arlan. Huwag ka mag-alala. Dadalawin kita. Muling ngumiti ang lalaki sa kanya. Nahinto ang pag-uusap nila nang biglang may lumipad na itim na paru-paro sa kanila. Nagulat pa siya roon, pero si Joseph tila natuwa pa rito. Ito nga pala si Arlan, bago kong kaibigan. Nais din daw niya akong samahan. Biglang kinausap ni Joseph ang paru-paro. Napatawa na lamang dito si Arlan. Mukhang malungkot nga talaga sa buhay ang lalaki. Dahil pati paru-paro ay kinakausap na nito. Mukhang kailangan talaga nito ng kaibigan. Buti na lang open-minded siya sa ganitong mga tao. Kaya willing pa rin siyang pakisamahan ito. Sa pagbabakasakali na sumaya ito at mawala sa matinding stress na lumulukob dito. Kinagabihan, nakahiga na ulit si Arlan sa kanyang pwesto. Dalawa na lang silang pasyente doon. Yung nasa tapat niya ay matandang babae na may pneumonia. Habang yung batang babae naman na kapwa niya may dengue ay nakalabas na kaninang umaga dahil magaling na ito. Doon bahagyang nawala ang takot ni Arlan para sa sarili. Dahil nga sa pagkakadischarge ng kapwa niyang may dengue kanina,
Medyo lumakas-lakas na ang loob niya at mukhang mas makakatulog na rin siya ng maayos mamaya. Mga 10:00 ng gabi. Tulog na ang lahat ng mga kasama niya sa ward. Habang siya naman ay nakasandal pa rin sa kanyang higaan at nakatanaw lang sa bintana. Pinapanood ang mga nagdadaang sasakyan. Sa kanyang pagmumuni-muni, bigla niyang napansin sa loob ng kanilang ward ang itim na paru-paro. Kung hindi siya nagkakamali, ito rin ang paru-parong lumipad noon sa kanila at kinausap ni Joseph. Wala siyang naging reaksyon dito. Inisip niyang baka naligaw lang ang paru-paro. Lumipad pa nga ito palapit sa kanya. Sinubukan niyang itaas ang kamay sa pagbabaka sakaling dumapo ito doon. Pero doon ito nagtungo sa may malapit sa bintana at doon dumapo. Nakatingala na lamang siya habang pinagmamasdan ito. Medyo malaki ang paru-paro at kakaiba rin ang hugis ng pakpak. Parang ang sarap nitong hawakan lalo't mukhang maamo pa naman. Di nagtagal, unti-unti na rin siyang nakatulog ng gabing yon. Kung anong oras nagising si Arlan ay hindi na niya alam. Pagtingin niya sa paligid, nasa loob pa rin siya ng ward nila pero parang may kakaiba. Walang katao-tao sa loob maliban lang sa kanya. Sira-sira din ang paligid pati ang mga bakanting kama. Nakapatay din ang ilaw kaya medyo madilim. Nagtaka siya kung anong nangyari. Hindi niya alam kung dinaanan ba ng lindol o digmaan ng ospital at ganito ang kinalabasan. Naisipan niyang tumayo at binitbit muli ang kanyang swero na nakasabit sa hawakan nito. Paglabas niya sa pasilyo doon ay may ilaw. Pero sa mga karatig na pasilyo ay wala na. Sinubukan niyang maglakad-lakad. Doon lang siya dumaan sa pasilyo na may ilaw. Sinubukan niyang hanapin ang kanyang magulang pero hindi niya mahagilap ang mga ito. At kahit maging isang tao, nurse o empleyado ng ospital ay wala rin siyang makita. Sarado rin ang bawat department, pharmacy at maging ang reception area. Hindi niya maiwasang kabahan sa nangyayari hanggang sa biglang gumulat sa kanya ang isang tinig. Nasilayan niya sa isang bakanting upuan si Joseph. Tahimik itong nakaupo doon at nakayuko. Joseph? Andyan ka pala. Buti na lang nandito ka. Anong nangyari dito? Bakit parang wala yatang katao-tao? Wala talagang tao dito. Mabagal at matamlay na sagot ni Joseph sa kanya. Ano? Paanong wala? Saan sila nagpunta? Wala pang nakakapuntang tao dito maliban lang sa'yo. Ano? Anong ibig mong sabihin doon? Pati kasi parents ko hindi ko makita eh. Kanina kasama ko pa naman sila dito tapos pagkagising ko, sobrang dilim at sobrang tahimik na. Doon unti-unting tumingala si Joseph sa kanya. Nagulat siya nang makita ang pagbabago sa mukha nito. Nangingitim na ang ilalim ng mga mata nito. Parang inaagnas ang mga labi at medyo lumitaw rin ang buto nito sa kapayatan. Wala kang makikitang tao dito maliban lang sa'yo, Arlan. Dahil ito ang tahanan ko. Ito ang mundo ko. Ano? Hindi siya makapaniwala sa narinig. Anong ibig mong sabihing tahanan mo? Ano ba talagang nangyayari dito, Joseph? Hindi na niya maiwasang kilabutan sa itsura nito. Biglang tumayo ang lalaki at naglakad palapit sa kanya. Nandito ka sa mundo ko, Arlan. Nangako ka sa akin. Ang sabi mo sasamahan mo ko dito. At gaya ng pinangako ko sa'yo, dinalaw kita ngayon at dinala dito. Sasamahan mo pa rin ba ako? Nagsimulang humakbang paatras ang mga paa ni Arlan hanggang sa mapasandal na siya sa isang pader. Nanginginig ang buong katawan. Joseph, kung nasaan man tayo, pwede bang
Balik muna tayo sa kanina. Bakit? Umaatras ka na ba? Tutulad ka rin ba sa iba na pagkatapos makita ang mundo ko, tatalikuran na lang ako? Hindi naman sa ganoon, pero parang hindi kasi ako komportable sa mga nakikita ko. Pwede bang balik tayo doon sa may mga tao na lugar? Unti-unting bumalasik ang anyo ni Joseph. Kung ganon, wala ka nga talagang pinagkaiba sa kanila. Iiwan nyo rin ako pagkatapos nyong pangakuan na sasamahan nyo ko dahil sa pag-iisa ko. Pare-pareho nga lang talaga kayong lahat. Nagsisisi ako na nagbigay pa ako ng tiwala sa'yo. Napaiyak na lang sa takot si Arlan nang makita kung paano nagbago ang anyo ng lalaki. Mas naging nakakatakot pa ito. Kumalat ang itim na mga ugat sa buong paligid ng mga mata nito. Nangitim na rin pati ang mga labi nito at nanuyot din ang buong balat. Nagpakawala ito ng isang nakakarinding ngisi na tuluyang nagpasigaw sa kanya. Napilitan na siyang tumakbo habang bitbit pa rin ang kanyang swero. Kung saan-saan na siya dumaan para lang makalayo dito. Sinubukan niyang humanap ng exit, pero lahat ng nadaanan niya ay pawang mga kandado. Ang iba nabuksan nga niya, pero nahaharangan naman ng sira-sirang mga gamit ang mismong labasan. At mas lalo siyang matatagal kung bubuhatin pa niya ito isa-isa. Muli siyang nagtatakbo. Naghanap ng iba pang daan. Sa kanyang paglingon sa likuran, nagulat siya nang makitang naglalakad na patungo doon ng lalaki. Nahahabol siya nito agad. Pagkababa naman niya sa hagdan, nagulat siya dahil nandoon na agad ito sa pasilyong pupuntahan pa lang dapat niya. Kaya pumaiba siyang muli ng direksyon. Nakarating na siya sa kabilang bahagi ng building. At mula doon ay nakita niya ang main entrance at exit ng ospital. Dito na siya tumakbo. Nakahinga siya ng maluwag dahil hindi nakakandado ang pinto at madali siyang nakalabas. Pero hindi pa man siya nakakalayo, tumambad na sa paligid niya ang iba pang mga nilalang na tila kanina pa naghihintay sa kanya doon. Mas lalo siyang nagimbal sa nasilayan. Lahat ng mga ito ay nakasuot din ng uniforme na pangpasyente gaya niya. Ngunit ang mga kaanyuan naman nila ay katulad din ng kay Joseph. Parang may bahid din ng anyo ng demonyo. Nagsimulang tumakbo ang mga ito palapit sa kanya. Nagpakawala pa sila ng mga ungol at alulong na animoy mga asong hayok na hayok sa laman. Sa sobrang takot ay bumigay ang mga tuhod ni Arlan. Napasigaw na lang siya at napapikit. Tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa. At nang maramdaman niya ang paglukob ng mga ito, doon siya biglang hinigop ng walang katapusang kailaliman. At makalipas ang ilang sandali, napabalikwas ng bangon si Arlan sa kanyang higaan. Pawis na pawis siya at habol-habol ang hininga. Hindi niya alam kung panaginip lang ba ang nangyari, pero hanggang sa paggising niya ay bakas na bakas pa rin sa buo niyang katawan ng matinding takot na idinulot ng pangyayaring yun. Paglingon niya sa bintana, nakita niyang umaga na. Nasa kabilang kama ang kanyang magulang at nagkikwentuhan, at kasalukuyan na ring pinapakain ng pamilya nito ang isang pasyente sa tapat niya. Napansin ng tatay niya ang kanyang pamumutla. Sinubukan nitong magtanong pero sinabi niyang ayos lang siya. Nagpaalam siya saglit dito at sinabing may pupuntahan lang saglit sa labas. Gusto mong samahan kita? Wag na pa. Ako na lang po. Sandali lang ako. Binuhat niya muli ang kanyang swero at nagtungo sa kabilang ward kung saan ang lalaki. Pagkapasok niya roon, nakasalubong pa niya si Nurse Joy na papunta pa lang dapat sa ward nila. Oh, anong ginagawa mo rito, iho? Malumanay na tanong nito sa kanya. May bibisitahin lang po sana akong kaibigan. Sagot niya.
Pagkatapos ay lumingon sa paligid. Nagtaka siya dahil parang wala doon si Joseph. 4 na kama lang ang merong tao, pero wala sa mga pasyenteng ito ang lalaking nakilala niya noong isang gabi. "Sino ang hinahanap mo, iho?" tanong muli ni Nurse Joy. "Si Joseph po." "Ha? Joseph? Sino yun? Hindi niyo po ba siya napansin dito? Dengue patient din po siya gaya ko." Biglang may nagbago sa anyo ni Nurse Joy. "Teka, sinong Joseph ang tinutukoy mo? Lalaki ba na kasing edad mo? Matamlay at malungkutin?" Napamulagat ang mga mata niya. "Opo, siya nga po. Nasaan po siya?" Napayuko ang babae at niyaya siyang umupo sa isang tabi. Doon ito muling nagsalita sa kanya. "Alam mo, hindi ko alam kung maniniwala ka sa sasabihin ko. Pero yung lalaking nakilala mo, hindi yun pasyente rito. Hindi rin Joseph ang pangalan niya. Pero marami nang nakakita sa kanya rito. At marami na rin siyang mga naging biktima." Nagulat si Arlan sa mga narinig. Ano po ang ibig niyong sabihin?" "Yung Joseph na yon, hindi talaga siya tao. Isa siyang maligno. Mapanakit na maligno." "Maligno?" Nanlaki ang mga mata niya. "As in maligno talaga? Hindi multo?" "Hindi siya multo. Hindi siya ligaw na kaluluwa lang dito. Kundi maligno talaga. Dahil noong unang panahon, dati raw may malaking puno sa kinatatayuan ng ospital na ito. Pero pinutol nila para lang maitayo ito. Mula noon maging sa iba't ibang departamento, lagi kaming nakakaengkwentro ng mga pasyenteng nagsasabi na may nagpapakilala daw na isang lalaki sa kanila na malungkutin at naghahanap ng kasama. Iba-iba raw ang kwento niya sa bawat tao. Pero oras na pumayag ka na sumama sa kanya, dadalhin ka niya sa mundo niya." Hindi siya makapaniwala sa mga natuklasan. Mabilis na kumabog ang kanyang dibdib. Anong ibig sabihin? Maligno pala yung nakausap ko? At nagpakita siya kagabi sa panaginip ko?" "Hindi yun panaginip, iho. Mukha lang siyang panaginip sa una. Pero oras na pumayag kang sumama sa kanya, magkakatotoo lahat yun. Makukulong ka nga sa mundong yon at hindi ka na makakabalik dito kahit kailan. Marami na nga siyang kinuha ng mga pasyente rito eh. Lahat ng sumama sa kanya, dinadala niya sa mundo niya at ginagawang mga halimaw. Kaya kung ayaw mong matulad sa kanila, wag na wag kang sasama." Ganoon po ba? Ano po ang gagawin ko para tigilan niya ako?" "Hanggat nandito ka, gabi-gabi siyang dadalaw sa panaginip mo. Basta tumanggi ka lang lagi. Wag na wag kang sasama. Pag gumaling ka na at nakalabas ka na rito, mawawala na rin siya sa panaginip mo dahil mawawalan na siya ng kapit sa'yo. Kaya lang naman siya nakakadalaw sa isip at panaginip natin ay dahil nandito pa rin sa ilalim ng lupa ang ugat ng nawasak na tahanan niya. Kaya hanggat nandito ka, magkakaroon siya ng kapit sa'yo." Labis na nagimbal si Arlan sa mga natuklasan. Buti na lang hindi na sila nagtagal doon sa ospital. Dahil pagkatapos din ng araw ng Pasko, gumaling na siya mula sa dengue at tumaas na muli ang platelet niya. Kaya nakalabas na rin siya sa ospital na ito. At mula nga noon, hindi na siya dinalaw nito sa panaginip. Hindi na niya muling nakita ang malungkot at nakakatakot nitong mundo. Dalangin niya na sana hindi na siya muling makabalik sa ospital na yon, para hindi na muling magkaroon ng kapit sa kanya ang malignong naninirahan
sa naturang ospital. Mga kasandata, maraming salamat po sa pakikinig ng kwento natin para sa araw na ito. Sana po nagustuhan ninyo. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa channel, sana makapag-subscribe na po kayo. Muli po, ako po si Mark, ang inyong narrator. Kita-kits po tayo sa susunod na kwento. Maraming salamat.